What's up mga peeps? We are back dito sa aking channel. So this time magpapalit tayo ng talim or yung blade ng ating miter saw. Kumbaga magdi-DIY tayo mga peeps. Pero bago tayo magpatuloy, pa-subscribe naman po ng ating channel. And then pa-like and share na rin ng ating video. At huwag kalimutang i-ring ang notification bell para always updated ka sa mga future upload natin kagaya nito. So tara mga peeps, gawin na natin ito. So bali yung content natin today is magpapalit tayo ng talim ng ating miter saw dahil nga po medyo ugly na po yung pagkaka-produce or yung napuproduce na cutting ng ating miter saw. So necessary na siyang represent. At the same time matagal na po kasi ito, and then yung brand na ginamit natin is Hitomi. Dahil nga po yung enclosure na blade nito is hindi po siya align. Kumbaga yung makita na enclosure, kumbaga magalaw po yung talim ng ating miter saw. So bali nag-order tayo sa Shopee ng this one mga peeps, Bosch yung brand. Bali yung presyo nito is ayan, nag-order tayo sa Gigatools through Shopee. So ito yung presyo niya, 1,034 plus shipping fee kay Shopee. So yung description ng ating excuse me po, ng ating biniling talim is this one, 10 mm or 10 inches rather yung round, and then 120 teeth. So bali pakita ko sa inyo yung pamamaraan kung paano po ito papalitan. Pero since di natin kaya mag-isa, so I just wanna call my wife. Isa kadali daw. Since wala pa yung ating partner, so i-unbox muna natin ito mga peeps. Bali ito po yung laman. Ayan, Bosch po yung brand. And then may inclusion po siyang ring. This one is intended sa if ever hindi po mag-fit. Pero for sure standard po yung ating nabiling mga gulong or anong tawag nito, kumbaga itong ating nabiling talim or miter saw blade. Ayan, I'm not sure kung authentic po itong product na ito. Wait lang mga peeps. So ito po yung hitsura niya. Bosch po yung brand, and yung rotation is pa ganyan. So hintayin ko lang muna yung aking wife dahil nga po bumili pa ng donut. So ito na po yung ating ipapalit na blade or talim sa ating miter saw. So bali yung gagamitin nating tools is ito lang po, yung number 13. So please, can you hold it? Can you do it for me rather? So bali yung babaklasin natin mga peeps is this one lang po. Hindi na natin ito gagalawin. So yung gamit natin na combination na 13 back wrench and open. So ilolosin lang natin itong tornilyo. Ayan, mababaklas na yan. Then saka natin ito. Bali may pupus tayo dito sa may kabila. Wait lang, sana yun. This one. Ayan, kung nakikita nyo po ito, push lang natin yan bago natin i-loosen po yung screw or yung bolt dito. So, ganyan lang, push natin ng konti. Medyo malisod na.
Saan ang kabili? May connection. May connection. Medyo malisod. Ilang GP ba? Hirap naman ito. Diba? Kabigid. Ay, parang baliktad. Parang baliktad siya. I think, pag ganun. So, mali. Ayan, baliktad pala yung ating ginawa. Dahil baliktad po yung traha nito. So, natanggal na natin yung tornilyo mga tips. Yan. Baliktad po yung traha niya. Then, remove natin ito. Then, what's next is this one. Ayan, nabaklas na yung existing na blade. Actually, matalim pa naman po. Pero, like I said, marumi na po yung napoproduce. So, hindi na po maganda yung napoproduce na cutting ng ating miter saw. So ayan, fit na fit po yung kanyang parang bearing or bushing rather. Diyan po yan. So, parang mali. Wait lang. Ayan. Ayan, pasok natin ito. Then, balik natin yung tornilyo na baliktad yung traha. I think kailangan niya na. Alis ka dyan, Leb. God. Kabot. Kasabot po. Na! Ay, ay. Wala isa problem. Masa? I think that's it mga peeps, and then balik natin yung safety cover or parang safety cover nga. And tight natin ulit using the number 13 na combination back pins and open. I think that's it. So ganyan lang po kadali mag-replace ng talim para sa miter saw. So hope may nakuha kayong konting idea mga tips kung paano magpalit ng talim sa ating miter saw. Ayaw kung bakit gabi ka pangit. So this has been Pong's Work. See you again next time. Bye bye.